Nito pong magdamag, nagbalik sa pagiging super typhoon ang bagyong Goring. At hanggang sa mga oras na ito ay hinahagupit ng super bagyo ang extreme northern Luzon. Anumang sandali mula ngayon, inaasahang nasa loob na rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging Hana. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Halos 60,000 pamilya ang apektado po ng pananalasa ng bagyong Goring sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon po yan sa datos ng NDRRMC. Kabilang sa mga inulan ng mga probinsya ng Isabela at Cagayan. Update tayo sa mga naturang probinsya sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Jasmine. Connie, Rafi, maayos na ang lagay ng panahon dito sa probinsya ng Isabela, pero sa probinsya ng Cagayan, lubog pa rin sa baha ang ilang barangay sa iba't ibang mga bayan. Magdamag pa rin naranasan ang pabugso-bugsong pag-ulan sa ilang bayan sa probinsya ng Cagayan, dahilan para mas lalo pang tumaas ang antas ng baha sa ilang barangay. Patuloy pa rin binabaha ang ilang kabahayan. Kahapon ay sinimulan na yung paglikas sa ilang residente, partikular sa bayan ng Santa Teresita. Sa ngayon, 21 na barangays ang walang supply ng kuryente. Tuloy-tuloy yung distribution ng food pack. Samantala, Rafi, sa ngayon, inililikas na rin ng ilang residente sa bayan ng Gataran dahil napipintong ma-washed out ang kanilang bahay dahil nga doon sa taas ng antas ng tubig sa ilog. Dito naman sa probinsya ng Isabela ay merong nakataas na gale warning sa baybayin, kaya naman ayon sa PDRRMO hindi muna pinapayagang pumalaot ang mga mangingisda dahil posibleng umabot sa 4.5 meters ang antas ng alon sa baybayin. Rafi? At Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa Southern Tagalog naman, ipinagbabawal din po ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat na 250 gross tonnage at pababa. Epektibo po yan sa mga seaports sa Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, Northern at Southern Quezon, kasama na ang Pulilio Islands at Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, nananatili kasing matataas ang alon doon dulot ng bagyong Goring at hanging habagat. Tumutok lamang po sa update ng ahensya kung kailan muli papayagan ang paglalayag mula sa mga nasabing pantalan. At dahil nga sa masamang panahon, kanselado ang ilang domestic flights ngayong araw. Hindi muna tuloy ang biyahe ng Cebu Pacific mula Maynila, Palawag, Ilocos Norte, Tuguegarao, Cagayan at Kawayan, Isabela at pabalik ng Maynila. Kanselado rin ang flight ng Cebgo mula Maynila, Pamasbate at pabalik. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo kaugnay sa mga kanseladong biyahe. Mahigit 100 lugar sa Western Visayas ang binaha dahil po sa walang tigil na pag-uulan, dulot pa rin ng hanging habagat na pinalakas pa ng bagyong Goring. Pinakamarami riyan mula po sa Antique. 4 na insidente ng landslide ang naitala. Mahigit 8,000 pamilya naman ang nananatili sa evacuation center. Patuloy po ang pamimigay ng food at non-food assistance ng DSWD Region 6 sa mga apektadong pamilya. Sa Western Visayas pa rin, pinatunayan ng ilang magkasintahan na love conquers all kahit masama ang panahon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa gitna ng matinding baha, ikinasal ang 17 pares sa isang simbahan sa Oton, Iloilo. Ang ilan sa kanila, sumakay ng tricycle at sinuong ang baha. Grabe, sige lang, miskang gaba, pero dayon lang amon niya, kasal nga at least mablisingan kami sa simbahan lang. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, binaha ang nasa 20 barangay sa bayan. Mahigit 2,000 residente ang inilikas sa mga evacuation center. Pero isyo naman sa mga motorista ang mga binahang kalsada. Nagbara ang pagwa sa aton nga tubig. May baluan naton sa uton. Ang baha naton dire may high tide kag low tide man. Sa Iloilo City, binaha rin ng nasa 86 na barangay. Pinasok na ng tubig ang ilang bahay sa barangay Kalubihan. Ang ilang residente naman sa barangay Desamparados, piniling hindi muna lumikas. Ano ginobra niyo sir sa mga gamit niyo da? Hintang tong lang namong sa mga tag-ase. Nagputos na kami ang bayo nga preparado nga kung mag-evacuate na eh. Wala pa ako managalin di sir how? Diway pa madabot amon baba.
Nagsagawa ng rescue operations ang CDRRMO at Philippine Coast Guard sa Barangay Sook para sa mga residenteng na-trap sa kanilang mga bahay dahil sa baha. Sa Bacolod City, mahaba ang pila sa City Health Office dahil sa dumaraming bata nagkakasakit bunso ng masamang panahon. Tinatayang nasa mahigit 2,000 pamilya na ang inilikas. Pinasok din ng baha ang ilang paaralan na nagsisilbing evacuation center gaya ng Mariano G. Medella Integrated School. Mahigit 30 silid-aralan ang apektado ng mga basurang dala ng baha. May mga nabasaring modules. Sa Antique naman, nagka-landslide sa ilang kalsada sa barangay Igbarawan sa bayan ng Patnongon. Kasunod ito ng naranasang katamtaman hanggang malakas na ulan. Nakitaan din ang mga bitak ang ilang kalsada sa mga barangay ng Igbukagay at Bongbongan 3 sa bayan ng Hamtik. Sa bayan ng Valderrama, iniligtas naman ng 4 na residente sa barangay Kanipayan na natrap dahil sa pagtaas ng Kangaranan River. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 46 na barangay ang apektado ng masamang panahon. Mahigit 2,000 na ang inilikas. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maliban po sa mga rehiyong apektado ng masamang panahon, naging maayos sa pangkalahatan ang pasukan sa public schools kahapon. Ayon po yan sa Department of Education. Pati sa EMBO schools na nasa kalagitnaan ng issue sa pagitan ng Makati City at Taguig, wala daw nakitang problema si DepEd Assistant Secretary Francis Bringas sa kanyang pag-iikot. Sa huling tala ng ahensya, umabot sa halos 23 milyong estudyante ang naka-enroll sa mga pampublikong paaralan ngayong school year. Inaasahan pa rin nila ang late enrollees. Sa dami po ng mga mag-aaral, nagkaroon ng shifting ng klase sa ilang paaralan. Aminado si Assistant Secretary Bringas na may kakulangan pa rin sa mga guro, pero taon-taon naman daw itong nadaragdagan. Sa Palawan naman, kinailangang manghiram ng 21 silid-aralan ng Palawan National School sa kalapit nitong paaralan dahil sa kakapusan sa classroom. Sa panayam ng Super Radio Palawan kay Dr. Dennis Lucas, principal ng eskwelahan, pinayagan sila ng Puerto Princesa City Schools Division na gamitin ang mga silid-aralan ng East Central School. Pumayag din ng principal ng nasabing paaralan dahil nabawasan naman daw ang kanilang mga estudyante. Grade 7 students daw ang ilalagay sa mga hiniram na silid-aralan. Malaki raw itong tulong para maibalik sa normal ang schedule ng mga klase. Ang Palawan National School ang pinakamalaking eskwelahan sa probinsya. Umaabot sa mahigit 11,000 ang estudyante roon. Sa Setyembre nasisimulan ang pilot implementation ng matatag K-10 curriculum. Ayon po sa Department of Education, ipatutupad ito sa piling 20 paaralan sa bansa. Sa grade 1 ay may 5 subjects na gaya ng reading and literacy, language, mathematics, makabansa at GMRC. Sa grade 2 ay 5 subjects din. Papalitan ng Filipino at English ang reading and literacy at language. Pagdating po ng grade 3, doon pa lamang papasok ang science. Mula grade 4 hanggang grade 6, ang makabansa ay magiging araling panlipunan na. Dadagdagan pa ho ng technology and livelihood education at MAPE. Mula grade 7 hanggang 10, values education ang ipapalit sa subject na GMRC. Patuloy naman daw ang ginagawang pagre-review sa curriculum ng senior high school. Layo ng bagong curriculum ng DepEd na mabawasan ang anilay overloaded na kasalukuyang curriculum. Apektado raw kasi nito ang pagtuturo at kalidad ng edukasyon. Nagbitiw bilang direktor ng Quezon City Police District si Brigadier General Nicolas Torre III. Ayon kay Torre, yan ay para bigyang daan ang investigasyon sa dating polis na si Wilfredo Gonzales na nanakit at nagkasa ng baril sa isang siklista. Epektibo bukas ang resignation ni Torre. Una lang sinuspende ng Land Transportation Office ang driver's license ni Gonzales. 70 araw ang ipinataw ng LTO na suspensyon sa driver's license ni Gonzales. Pero posible raw na maging permanente na ang pagbawi depende sa kalalabasan ng investigasyon. Lumabas din sa records ng PNP na panunutok ng baril ang naging mitya kaya tinanggal sa serbisyo si Gonzales noong 2018. Ang QCPD naman naghain ng reklamong alarms and scandal laban kay Gonzales. Pinaiimbestigahan naman ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ang anyay tila special treatment ng QCPD kay Gonzales nang iharap siya sa media noong weekend. Viral naman ngayon ang video ng 2 lalaki na nagpapambuno sa kalsada sa Makati City. Balitang hatid ni Bam Alegre.
Habang nasa loob ng sasakyan, nakuna ni June Olavere ang tagpong ito. Pinapangibabawan ng lalaki nakaputing t-shirt ang isang rider na naka-helmet. Gamit ng lalaki naka-t-shirt ang kanyang binti at tuhod para hindi makabangon ng rider na nooy napahiga sa kalsada. Ang kaliwang kamay ng lalaki nakaputi may kinuha sa bewang ng rider na isa umanong baril. May hawak siyang baril sa kanang kamay. Ayon sa nakakuha ng video, nangyari ito noong August 25 pasado alas 7 ng umaga. Kinumpirma ni Police Colonel Froilan Uy, hepe ng Pasay Police, na isang police Pasay ang lalaki nakaputing t-shirt sa video. Naka-assign daw siya sa Police Community Precinct 4 at papasok daw sa trabaho nang mangyari ang insidente. Kinat daw ng rider ang pulis. Ang pulis natin minamaneho yung kanyang sasakyan. Papasok po siya sa Arnaiz substation under po ng Pasay. Nang bigla na lang siyang ikat ng isang motorcycle rider. Ngayon, nung kinat siya, siyempre inabol niya para malaman na mali yung ginawa ng rider at kamunti kasi siyang mabangga. Habang kinokonfront niya ito at sinasabi sa kanya yung kanyang pagkakamali, nag-dirty finger pa ito at minura siya. At ang ano pa rito, akmang bubunutan siya ng baril. Kaya ang ginawa ng pulis natin, may presence of mind, di nakma yung kamay nito at nagpambuno na sila. Ngayon, para maprotektahan niya yung kanyang sarili. Sa impormasyon nakarating sa kanya, nagpakita raw ng ID ng isang retired Philippine Army ang rider. Nakuha rin sa kanya ang isang baril. Handa raw makipagtulungan ng Pasay Police sa investigasyon. Pinuntahan namin kagabi ang Makati City Police Substation 3. Wala raw sa kanila ang rider. Nagpaalam daw siyang uuwi ng bahay para kunin ang mga dokumento ng bit-bit niyang baril. Dahil hinayaang makaalis ang rider, nirelieve na ni Police Colonel Edward Cutiyog, hepe ng Makati Police, ang station commander ng Substation 3. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy midweek na! Heto na ang baon kong Star Bites. Nagningning ang Kapuso stars at celebrities sa Vogue Philippines Gala Night. Stunning sa kanilang OOTD sina AHS Multimedia star Alden Richards, Love Before Sunrise star Bea Alonzo, Royal Blood star Megan Young, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, Max Collins, Jasmine Curtis Smith, at abot kamay na pangarap star Michael Sager. Naroon din ang ilang Kapuso couples, gaya nila Gabby Garcia at Khalil Ramos, Paul Salas at Mikey Quintos, Lexi Gonzalez at Gil Cuerva. At naroon din sina Rabia Mateo at Jeric Gonzalez. Spotted din sa event sina Voltes 5 Legacy stars Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Black Rider lead Ruru Madrid with Bianca Umali. It's Showtime hosts Vice Ganda at Ann Curtis. At Philam social media influencer Brett Manrock. Hindi lang humahataw sa online craze ang ilang Kapuso stars, pati na rin sa nomination sa TikTok Awards Philippines 2023. Sa People's Choice genre, nominated sa Celebrity Creator of the Year, category sina Kapuso Drama King Dennis Trillo, Primetime Princess Barbie Forteza, Pambansang Ginoo David Licauco, abot kamay na pangarap star Jillian Ward at si Sparkle star River Cruz. Nominated naman sa Popular TikTok Shop, creators sina Kiray Celes at Sherilyn Reyes Tan. Ang bawat TikTok user ay pwedeng bumoto 15 times per day per category. Nasalisihan ang isang babae sa isang restaurant sa Alabang, Muntinlupa. Natangay ang ilang mamahalin at importanteng gamit. Panoorin ang mainit na balita hatid ni Emil Sumangil para huwag maging biktima. Humalubilo na parang mga parokyano lang ng isang restaurant sa Alabang, Muntinlupa ang mga miyembro ng salisigang. Ang lalaki, tumayo lang sa tabi ng receptionist na parang naghihintay na makakuha ng upuan habang nakamasid sa mga kumakain na nasa alfresco. Ang kasabwat naman niyang babae parang hindi mapakali. Tatayo tapos maglalakad. Dito unang napansin ng 21 anyos na biktimang si Bea ang babaeng suspect. She kept looking at me, but then I said to myself na wag na lang, baka she's just waiting for the takeouts. Umupo raw ang suspect sa tabi niya. Tingin pa rin daw ng tingin sa kanya pero dinedma lang ito ni Bea. She was dressed really nicely, nothing out of the ordinary. Maya-maya pa raw nang iserve na sa kanila mga pagkain, tumayo si Bea para silbihan ang pagkain ng kanyang mga kasama sa mesa at pagbalik niya sa kanyang pwesto,
When I sat down, I was looking for my phone. My phone was inside my bag, and then it was gone. And just a few seconds, it was gone. Dala-dala na ito ng babaeng suspect na nagmamadaling umalis kabuntot ang kasabwat na lalaki. And it's funny because she wore the bag as if it was hers, and then she put the shawl over it. Everything in that bag is very valuable to me. So my wallet, my cell phone. The hardest parts are the cards that are inside, my driver's license even, my credit card. There was money in that wallet. Obviously my makeup and all. So, and the bag in general was quite expensive. Inireport na ng mga biktima ang pangyayari sa Muntinlupa Police na ngayon nagsasagawa na raw ng investigasyon laban sa mga suspect. Payo lang ni Bea para hindi mabiktima ng salisigang. Try not to put your bag in the floor or in the side. Try to keep it really close by and always watch your surroundings. Try to limit using your phone even in the dining table because I think that was a problem for our family. We were using our phone for a while. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tapos na po ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup. Matapos yan ang kanilang pagkatalo kahapon laban sa Italy. Nakalamang pa sa simula ang Pilipinas pero nakabawi At nakalamang na ng tuluyan ang Italy. Ang final score, 90-83. Ayon kay Coach Chot Reyes, talo man, naipakita po ng Gilas na kaya nila makipagsabayan sa ibang mga bansa. Kahit bigo sa World Cup, maaari pa rin namang makapag-qualify sa Olympics ang Gilas sa pamamagitan ng classification round. Sa ibang balita, sa September 12, magiging epektibo ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund Act. Sa mensahe ni Finance Secretary Benjamin Diokno sa GMA News Online, nailathala na sa Official Gazette ang IRR noong Lunes. Kabilang sa nakapaloob sa IRR ang parusang ipapataw sa mga opisyal na namamahala sa pondo kapag napatunayang may nilabag sila. Ayon kay Diokno na magsisilbing chairman ng Maharlika Investment Corporation, naghahanap na sila ng board members. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Fund Act noong July 18. Popondohan nito ang malalaking proyekto ng gobyerno gaya ng infrastructure. May panibagong karahasan na iniuugnay sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Ang pamamaril sa isang punong barangay sa San Jose, Libon, Albay, isa lang sa 4 na posibleng insidente ng election-related violence na iniulat sa COMELEC sa pagsisimula ng election period. Ito ay matindi nating binabantayan dahil may posibilidad na ito ay lumawak pa o maging lalong tensyonado ang sitwasyon sa mga lugar na yan. Inaalam na raw ng COMELEC kung kasama ang lugar na pinangyarihan ng insidente sa 27 lugar na tinukoy at binabantayan ng PNP bilang election hotspots. Makapag-take tayo ng immediate measure kaagad, either number 1, magdadagdag ba tayo ng puwersa ng AFP o PNP, o number 2, ilalagay ba namin under COMELEC control yung mga lugar na yan. Base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, sa pinakahuling barangay SK elections noong 2018, 22 ang naitalang election-related shooting incidents at 2 insidente ng illegal possession of firearms. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato at kanilang mga taga-suporta, hinay-hinay lang. Hindi raw dapat gamitin ang karahasan para manalo sa eleksyon. Sa ikalawang araw pa lang ng election period, sabi ng PNP, may 15 gun ban violations na silang naitala. We will be intensifying our checkpoints, kagaya yung nangyari sa Albay. So we will look on how the deployment was done, bakit nakalusot despite of these so many checkpoints na dapat may mga stricter implementation of this gun ban. Bakit may mga shooting incident pa? Is there a failure in the implementation of gun ban? Hindi naman tayo naniniwala dyan. Talaga lang madaming matitigas ang ulo. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, masungit ngayon ang panahon sa extreme northern Luzon dahil sa super bagyong Guri.
Ayon sa Pag-asa, nagbalik sa pagiging super typhoon ang nasabing bagyo dahil sa mga kaaya-ayang kondisyon gaya ng mainit na karagatan at mababang vertical wind shear. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes at mga isla ng Babuyan. Wind Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, northern portion ng Abra, ilang bahagi ng Ilocos Sur, buong Apayao at northern at central portion ng Cagayan. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo 125 kilometers west-southwest ng Basco, Batanes. May lakas itong nasa 195 kilometers per hour, bugsong nasa 240 kilometers per hour at gumagalaw sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Mga kapuso, base sa wind forecast ng Metro Weather, patuloy na tatahakin ng superbagyo ang West Philippine Sea sa mga susunod na oras. Mamayang gabi o bukas ng umaga, posibleng nasa labas na iyan ng ating PAR. Kasabay ng paghagupit ng Bagyong Goring ang paglakas pa ng hanging habagat. Apektado nito ang Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa lahat ng dagat na sakop ng Luzon, Visayas kasama ang Dinagat. Anumang sandali mula ngayon, nasa loob na ng PAR ang severe tropical storm na may international name na Haikui. Tatawagin iyan sa local name na Hana ayon sa Pag-asa. Huling namataan iyan 1,560 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May lakas iyan na nasa 110 kilometers per hour, bugsong 135 kilometers at gumagalaw sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Base sa wind forecast ng Metro Weather, mababa ang tsansang maglandfall sa bansa ng bagyong Haikui o Hana. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, napakasungit ng panahon ngayon sa extreme northern Luzon. Ang nakikita niyong nagkukulay orange, red at pink, ibig sabihin posible ang heavy, intense at torrential rains sa mga lugar na iyan. Kaya dapat maging alerto sa banta ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa Region, Calabarzon, Bicol at Western Visayas. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa iba pang panig ng bansa pagsapit ng hapon. Posible rin muli ang ulan dito sa Metro Manila ngayong araw. At sa iba naman pong balita, nagdulot ng malaking pinsala ang Bagyong Goring sa ilang probinsya sa Cordillera. Sa inisyal na report ng Apayao Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 600 pamilya sa 3 bayan ang labis na naapektuhan ng bagyo. Sa bayan ng Santa Marcela, halos 5 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Inaalam pa ng PDRRMO kung gaano karaming pamilya ang apektado sa iba pang bayan. Gayon din ang halaga ng pinsala sa infrastructure. Nagka-landslide naman sa bahagi ng Banawe-Bontoc Road sa Ifugao dulot ng malakas na ulan. Patuloy ang clearing operations pero nadaraanan na ito sa ngayon. Tila umuulan sa loob ng Times Square subway station sa New York City sa Amerika. Dahil po yan sa dami ng tubig na tumutulo, bumaha na nga po sa istasyon kung saan apektado ang 3 linya ng tren. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 1.8 million gallons ang tumagas na tubig dahil daw may tumagas na tubo ng tubig. Tumigil naman na raw ang pagtagas matapos ang mahigit 1 oras ng pagbomba ng tubig. Sabi ng Metropolitan Transportation Authority, tuwing rush hour sa umaga sa New York, nasa 300,000 ang pasahero ng mga naapektuhang linya. Pasok sa lineup ng Soho International Film Festival ngayong taon ang pelikulang Blue Room. Unang nagningning ang pelikula sa Cinemalaya 2022 kung saan nakuha nito ang Special Jury Awards, Best Cinematography, Best Director at Best Production Design. Ipalalabas din simula September 14 hanggang 21 ang Hollywood film na Asian Persuasion. Isa sa mga inaabangang bida rito, ang aktres na si Casey Concepcion. Pinoy rin ang direktor ng pelikula, ang 3-time Tony and Grammy Award-winning producer na si Jet Tolentino. Chika ni Casey, proud daw siya sa bagong project na ito kahit medyo challenging. It's my first movie na English. Nung nakita ko yung script nito, ay, all English. Puro English siya. So, parang I had to adjust to acting in English.
Ipinagbawal ng pamunuan ng isang condominium village sa Parañaque ang pagpapakain sa mga stray cats o pusang gala. Giit naman ng kapitan sa barangay, hindi raw nila inaprubahan ang nasabing resolusyon. Narito ang aking report. Pag-aalaga ng mga stray cat o mga pusang ligaw. Iyan daw ang panata ng pamilya ni Neong Pauco. Ang kanyang mga alaga, umabot na sa 22 pusa. Karamihan sa mga ito ay rescued cats mula sa kanilang tinitirahang village condominium sa Parañaque. Napalapit daw sa kanyang mga ito nang makita niya na ang ilan ay nasasagasaan o kaya mga tinataboy. We started na nagpapakain. And then when we saw yung mga like si March, yung pong may motor deficiency, we thought na he was not gonna survive kung nasa labas siya. Kasi meron pong mga incidents na nasasagasaan, even dito sa loob ng village. So that was the start po na nag-start kaming mag-rescue. Mula noon, nakiisa raw sa isang grupo sa kanilang lugar na nag-aalaga sa mga tinatawag nilang community cats. Maingat daw nilang ipinapatupad ang trap, neuter, vaccinate, return program. Para maayos nila itong maipatupad, may kasunduan na sila mula sa admin ng kanilang village condominium. Pero laking gulat daw nila nang biglang ipinagbawal ang pagpapakain sa community cats. We feel really bad na merong feeding ban, especially that came at a time na sunod-sunod po yung bagyo. Pinagbawalan na po kaming magpakain, so which means nagugutom po yung mga pusa. 3,000 pesos daw ang itinakdang multa sa unang paglabag, 7,000 sa ikalawa at 10,000 naman sa ikatlo. Humingi sila ng tulong sa barangay ukol dito. At ayon sa barangay, dapat na-coordinate sa kanila ang resolution ng homeowners dahil baka may mga aspeto itong taliwas sa mga regulasyon at multa na ipinapatupad ng barangay. Sa kanilang barangay raw, isa sa mga binibigyan nila ng pansin ay ang mga stray animal. Mas mainam nga raw na may magpapakain sa mga ito kesa magpalaboy-laboy. Sinubukan ng GMA News na kunin ng pahayag ng pamunuan ng naturang condominium village, ngunit tumanggi silang magbigay ng pahayag. Super Radio DZBB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig. Sabi nga ng ilan same pa rin. Ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. Or read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Ang oras po natin, 7:38 seguros. Tutubukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Saksi! Nangawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan.
At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan. Nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Manong Mike. Mula giyera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan oh. Ngayon, ito na, sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga ng barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang silhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri, excuse me po, hindi po yung coronavirus, ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick, hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-i-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Maniningil ka na? Yes! Maaga. Akala mo na singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita.